Okay? Lights, camera, action! Gusto kong magsimula na sinasabi na I don't love this movie. I really don't. Pasensya na, kung gusto nyo panoorin nyo. At nang malaman mo kung bakit I don't love this movie. I really don't. And I hope na kapag nanood ka, you get to experience what I experienced para malaman mo talaga, ma-prove mo bakit ko sinabi yun. Kasi nung nanood ako, grabe yung mga kasama ko. Sabay-sabay kami. Sana ganun din yung makasama mo, no? Kapag nanood ka na sa buong sinehan. Dahil sabay-sabay kaming sumigaw, sabay-sabay kaming tumawa sa mga nakakatawa na moments, sabay-sabay kaming umiyak, pumalakpak, at nagulat. Siguro yung term na gimbal, dun sa moment na yon, hindi ako mag-spoiler, pero grabe yung moment na yon. Lahat kami, naririnig ko kahit yung mga nasa pinakalikod na, ang tagal na. Grabe ang tagal. Ilang minuto na tong nangyayari. Grabe talaga. At walang tigil ha. Hindi mo kailangang mapanood yung part 1 para maintindihan, magandahan, at magustuhan mo yung movie na Hello, Love Again. Hindi naman lang ako yung magpo-prove sa inyo. Kahit yung katabi namin na daddy, nung palabas na kami, sabi niya, maganda. Nagandahan ako kahit hindi ko napanood yung part 1. So, ganun mo maiintindihan yung story. Kaya sa mga nakapanood ng part 1, this is your chance para dugtungan yung lahat ng mga tanong sa isip nyo. Hindi nyo pwedeng hindi panoorin tong part 2. Kasi maraming mare-reveal, maraming masasagot sa tanong nyo. May mga kadugtong yung mga dialogues before, yung mga voice-over na iniwan ni Kath. Siyempre, panoorin nyo to kasi it will all make sense. Hindi pwedeng hindi nyo panoorin dahil hindi pa tapos ang kwento. Huwag kayong makontento doon sa ending last time. Isa to sa mga movies na deserve ng part 2 talaga. At sa mga hindi pa nakakapanood, kailangan mo tong panoorin. Kasi kahit hindi mo nga panoorin yung part 1, hindi mo siya nasubaybayan, hindi mo siya, wala kang kilala sa mga characters, malalaman mo at makikilala mo din naman sila, lalo naman yung storya ng Hello, Love Again. So, i-review ko tong movie na to sa 3 category. Storyline, actors, pangatlo yung director. Hala, ano yung nabuo? SAD, sad. Na-reveal ko ba yung story? Pasensya na. Tuloy tayo. Storyline. Umpisa pa lang, busog ka na dun sa storyline. Napakabilis nung takbo, pero maiintindihan mo siya. At higit sa lahat, ito yung storyline, ito yung movie na umpisa pa lang, nag-uumpisa pa lang yung movie. Sulit na ako sa binayad ko. Magkano man yan, saan ka man manonood, no? Papatunayan niya sa'yo na maupo ka dyan, ikalma mo, at marami na siyang ipaparamdam sa'yo. Mixed emotions. Talagang roller coaster ride. Sinasabi ko nga sa inyo, kasabay ko yung mga nakasama ko na manood. Sobrang iba-iba, halo-halong emosyon yung naramdaman namin. Isang pagkakataon doon sa storyline, matatouch ka. Sa isang pagkakataon, magugulat ka doon sa mga characters. Isang pagkakataon, tatawa ka lang ng malala. Another sa storyline, meron doon na naboringan ako. Siguro pag pinagsama-sama sa lahat, 24 seconds lang. 24 seconds lang naman, but it needed that. Yung mga ganon, para it will make sense. Para kapag ni-reveal na yung mga story, no, it will all make sense. Bakit nangyari? Ba't kailangan pa yon? Sulit na sulit kasi bawat moment kailangan siya as the story progresses. Last sa storyline na gusto kong sabihin is that ito yung movie na kapag pinanood mo siya, hindi lang siya parang isang timeline. Hindi lang siya parang isang beginning, tapos merong climax or kung ano man yung nangyari and then ending. Hindi eh. Para siyang bahagi ako nung pag-flashback. Grabe, para talaga akong part ng story. May mga moments sa story na parang nararanasan ko yung nararanasan nila. Kasi totoo, naranasan ko yung naranasan nila. At yan, hindi ko i-reveal pero naku, naranasan mo din yon talaga, no? Kasi para siyang 5 years of
parang 5 years nung pinanood ko. Ang daming flashback sa isip ko, ang daming mga moments na, oh, I feel you, Kat, I feel you, ay hindi pala Kat, I feel you, Joy, I feel you, Ethan, at yung mga bawat characters, no, at one point in your life, makaka-relate ka. At hindi lang siya at malalang flashback, nito lang yung mga nangyayari sa buhay mo. At yung mga pangyayari na yon at yung nangyayari sa movie, naku, sasapakin ka. It will hit you. The reality will hit you. Nasa sa'yo na lang, so bad or so good. Tapos na tayo sa letter S. Letter A naman tayo sa mga actors. Alden, Catherine, thank you. Dahil sa pagtatayanin nyo, they risked it all. Tinaya nila lahat-lahat sa movie na to. And so far, hindi ko masasabing fan kasi ako ni Alden at ni Catherine nung love team nila. Pero dito, I believed them. Hindi ko nakita si Catherine ni minsan dun sa movie na to. Hindi ko din nakita si Alden. Ang nakita ko, si Ethan, saka si Joy, saka si... Ay naku, wala na si Joy, opo. Wala na siya. Grabe yung parang hindi sila uma-acting. Parang yun yung realidad. Especially dun sa mga moments na, actually lahat ng moments na nagpa-flashback, iba yung character ni Alden dun, iba yung emotion, iba yung bigat. Dun sa present, ganun pa rin. And ang galing ng dynamics ni Kath, ni Alden, and thirdly, na nag-stand out sa akin, si Joros. Joros is the king of movie comedy. Pasensya na kung mayroon kayong ibang peg or may iba kayong gustong i-category dun sa title na yon. But for me, Joros really is the king of movie comedy. Pinatunayan ni Joros, deserve niya din ng highlight, deserve niyang magbida, kaya niyang magdala ng movie. So I'm challenging all the directors, producers to produce a movie para kay Joros na babagay sa kanya at yung deserve niya na role. I will end my review sa mga actors by telling that the cast is brilliant. Kung inaakala nyo na sobrang saya nyo na, sobrang busog na kayo sa tropahan nila sa Hong Kong, but wait, there's more. Hindi ko sinasabing naging contest siya, but balance siya ng ng tropa na yon. And in this movie, I realized na kailangan natin ng ganong tropa. Kailangan natin to be surrounded by people that are good and by the people that are good for you. Again, kailangan mo ng mga good people na minsan nakakagawa ng mga maling desisyon, pero pwede pa rin that they are good for you. Good for your mental health, good for your career, or good lang sa pang-araw-araw mong buhay, na paggagaanin nila yung buhay mo at dumaan ka man dun sa mga mabibigat na pangyayari ng buhay mo, realize mo kailangan mo sila at nandyan sila para sa'yo. I just wanna add doon sa characters, sa actors na si Alden and si Kath. Grabe yung chemistry. Mayroong kilig na bukod tanging sila lang yung nakapagparamdam sa akin nung kilig na yon. And that certain kilig, mayroong maturity. I realized in this movie na may level pala ang kilig. Marami na din akong napanood na movie of Star Cinema or iba-ibang movie, kahit romantic comedy films, international, Thai, US, Hollywood, marami. Pero iba yung maturity ng kilig na ipinakita nung tandem ni Ethan at ni Joy sa Hello, Love Again. Again, I don't love this movie. Panoorin mo. Last would be yung director. Direk Cathy Garcia Sampana. Hands down. Grabe, Direk. I'm a fan. I'm a huge fan. Marami din akong napanood na movie ni Direk Cathy Garcia Sampana na ngayon. And this movie proved to me na may kaya pa siyang i-level up. At grabe,
Derek Cathy Garcia Sampana is a genius. She's a movie genius. The script is well written. The team behind this ay grabe din yung tinrabaho nila. At also, grabe yung kung paano siya pinagbuklod ni Derek Cathy. Hindi ko alam kung paano gumana yung isip niya na magugulat ka lang talaga kasi there's this certain na connotation na may formula si Derek Cathy. But Derek Cathy is Derek Cathy. Wala akong napanood na kahit anong teaser, hindi din ako nanood ng mga interviews or ng mga talk shows or ng mga reporters na nag-interview sa movie na ito. And in-expect ko lang, isa lang in-expect ko, Derek Cathy to, it is predicted to be unpredictable. Yun lang. Balikan ko yung script. The script is well written. Napakatalino nung script. Sa sobrang talino niya, nakakatawa siya. Alam mo yung sunod-sunod talaga. Grabe yung banters, grabe yung palitan ng dialogue. At certain moment, hagal pa ka. But also, in that certain moment, isang word lang, isang dialogue lang, isang linya lang, mapapag-isip ka, sasapakin ka ng realidad. Another moment, nakikita mo na naman yung sarili mo, tumatawa. Dito lang ako nakapanood ng comedy yung sinasabi, pero umiiyak ako. Ganun siya kagrabe. Well written talaga yung script. Sa batuhan ng linya at ng dialogue, sobrang sarap niyang pakinggan. Kasi the movie makes me think. Grabe. At yung movie, maiintindihan mo yung bawat sinasabi ng character. Parang kausap ka ng character. Kausap ka ng scriptwriter. Parang bahagi ka ng story. Ganun yung naranasan ko. Dahil nakita ko yung sarili ko dun sa mga sitwasyon na pinagdaanan nila. And para magawa yon, para maisulat yon, grabe, saludo ako sa lahat ng mga script writers at especially sa director natin, Direk Cathy Garcia Sampana. So Direk, grabe ka. Ang galing mo, Direk. And I just want to thank Direk Cathy kasi um merong part ng story, ayoko din siyang i-reveal, na pinagdaanan nating lahat. I saw myself going back in the past. At grabe yung realizations, especially yung basta may mga pangyayari doon. Grabe naman, bakit umiiyak? Gusto ko lang magpasalamat kay Direk Cathy kasi I was able to be enlightened. Masakit kasi pag binabalikan mo yung past, may mga pagkakataon na hindi resolved doon sa sitwasyon ng buhay mo. But this movie allowed me and the director allowed me to experience that again, that pain again, to confront myself and to confront that situation para basta it will all make sense. This movie taught me na ano man yung lahat ng nangyari sa mga tao sa paligid mo, whatever choices they made sa buhay nila, it will all make sense. Wherever they go, saan man sila magpunta, it will all make sense. And grabe. Grabe yung iyak ko kanina sa sinehan. Pero grabe din yung tawa, grabe din yung saya. Sabi ko nga sa inyo, sobrang mixed emotions siya, roller coaster ride siya. Para kang pumunta sa isang amusement park na lahat ng pwede mong maranasan at maramdaman nandoon dito sa movie na Hello Love Again. And gusto ko din mag-special shout out kay TJ Monterde, KZ Tandingan. Especially kay TJ, siya yung composer ng song na Palagi. Favorite ko na siya before, pero nagkaroon ng ibang interpretation, ibang pakiramdam pag naririnig ko na siya ulit. No? I will remember this movie, this very beautiful movie na hindi ko love. I don't love this movie pa rin. Grabe yung song. Napangiti ako ulit nung song. Lagi naman, palagi. And may hope na. Yun yung nadagdag na flavor dun sa song
pag narinig ko siya. Lagi kong nanamnamin yung pag-asang binigay sa akin nung kanta na yun. And as I end, gusto ko lang sabihin that home is really where our heart is. I don't love this movie. Hello, love again. Panoorin nyo. Baka tayo mag-usap ulit. Kung napanood mo na, sige, i-comment mo bakit I don't love this movie. At magkita-kita pa tayo doon sa isang video na gagawin ko para sa mga life lessons I've learned from this movie. Hello, love again. I don't love this movie. Goodbye.